trust and approval rating ni Vice President Sara Duterte. Muling lumagapak sa Luzon, Visayas, Mindanao Survey. Muling sumadsad ang trust at approval rating ni Vice President Sara Duterte base sa survey na isinagawa ng Pulse Asia Research sa huling bahagi ng November hanggang sa mga unang araw ng December 2024. Subalit, isinapubliko nitong Sabado, December 21. Ayon sa resulta ng survey ng Pulse Asia Research na isinagawa noong November 26 hanggang December 3, lumilitaw na bumagsak ang bilang ng mga Pinoy na nagtitiwala kay VP Sara ng 12% nang makakuha ito ng marka na 49% nitong November mula sa 61% noong September ng kasalukuyang taon. Tumaas ang satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong December sa 47.90% mula 47.30% noong November, habang tumaas din ang kanyang trust rating sa 60.10% ngayong December mula 59.60% noong November. Ayon sa survey na isinagawa ng Tangeri noong December 16 to 19, 2024. Nananatili namang highest-rated government official si Senate President Francis Cheese Escudero. Isinagawa ang survey nitong kasagsagan ng pag-iwas ni VP Sara na sagutin ang kontrobersiya sa 612.5 million pesos controversial funds na nilustay di umano ng Office of the Vice President or OVP at Department of Education or DepEd na dati niyang pinamumunuan. Ito rin ang mga panahon nang binantaan niya ang buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Sa Mindanao na itinuturing na political stronghold ng mga Duterte, bumagsak din ang trust rating ni VP Sara ng 9% kung saan siya nakakuha ng 81% nitong November mula sa 90% noong nakaraang buwan. Subalit, ang pinakamalaking dagok para kay VP Sara ay ang kanyang trust rating sa Visayas, kung saan bumaba ito ng 47% mula sa 74% noong September na ngayon ay nasa 47% na. Halos kahalintulad din ang sinapit ni Inday Sara sa Luzon, kung saan nakakuha ito ng 37% nitong November mula sa 47% o 10% pagbaba kumpara noong September. Samantala, 3% naman ang ibinaba ng kanyang trust rating sa Metro Manila, kung saan nakakuha ito ng 34% mula sa 37% sa dalawang survey period. Natapyasan din ng 10% ang approval rating ng Vice Presidente mula 60% noong September at naging 50% nitong November. 13% ang ibinaba ng approval score ni VP Sara sa Mindanao, 80% nitong November mula sa 93% noong September. Sa Visayas, mas mababa ng 20% mula sa 91% noong September. Sa Luzon, natapyasan ng 6% mula sa 46% at Metro Manila, 2% mula sa 36%. Ang presidente po ng Pulse Asia, alamin nga natin ang latest trust and approval ratings na mayroon po ngayon yung ating matataas na opisyales dito sa bansa. Sir Ronald Holmes, magandang umaga po. Magandang umaga, DJ Chacha. Good morning, Sir Ronald. Thank you for being on the show. Good morning po. Sir, simulan po muna natin dito sa ano yung mga pangunahing issue na mayroon po nung gawin po itong survey? Well, yung pangunahin dyan, yung dalawang impeachment complaint na i-file laban kay Vice President Sara Duterte. At bago pa nun ay yung mga pahayag niya laban sa Presidente at yung masagutan ng Presidente, yung pagpupulong ng mga komite sa Kongreso na nag-iimbestiga sa di umano yung mga anomalya sa paggamit ng confidential fund. So yun yung medyo may mga political repercussions na naganap bago ginawa yung survey. 2,400 respondents pa rin po ito. Sa buong Pilipinas pa rin po ba yan? At anong date po exactly yung covered natin dito sa survey na ito? Basically, it's still a national survey. So 2,400 adult respondents. Sinagawa yung survey nung katapusan na November, I think November 26 hanggang early December 3. So, ito yung ulat ng bayan. So, parang proseso, random mapagpili ng 2,400 respondents.
Si Arnold Ray po ito. Itatanong ko lang, yung po bang mga respondents natin ay siguradong mga registered voters? Inaalam naman po ba natin yan? Well, tinatanong rin namin kasi yung Ulat ng Bayan, DJ Popoy, ang respondent dyan, adult Filipinos. Pero meron kaming katanungan sa loob ng survey kung sila'y rehistado at kung sila'y rehistado, sila ba'y malamang naboboto sa susunod na eleksyon. So, nahihiwalay yung registered and likely to vote. Titingnan natin, kunyari yung voting preference. Pero yung kabuuan ng aming survey, ang pagpili ay adult Filipino. Adult Filipino registered voters. Pag po ba tinatanong sila, pinapakitaan, kumbaga nagpapakita sila ng ebidensya that they are really registered voters? Hindi. Ang katanungan dyan ay kung sila rehistrado doon sa kanilang lugar na titirahan, kung sila malamang naboboto. Hindi na hiningan ng ng ID for proof. Kasi kahit ako, wala akong ID. Opo. Sige. Sir, dito sa approval and trust ratings, hindi naman to yung unang beses na may ugnayan tayo, pero para lang ma-refresh yung memory nitong mga nakatutok sa atin ngayon sa radyo at sa TV, ano pong simple definition para mas maintindihan ng mga kapatid natin itong trust and approval rating? Sa tanong pagkakaiba po niyan. Yung approval, ang tanong dyan ay kung sila aprobado sa pagganap ng tungkulin ng partikular na mataas na opisyal. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng ihambing yung approval rating ng presidente kasi ang tanong doon ay kung kayo nag-a-aproba sa pagganap ng tungkulin niya bilang presidente o bilang vice-presidente. So, it's the performance of the duty. Yung pagtitiwala, ang katanungan doon, kung sila ay nagtitiwala o hindi nagtitiwala o hindi masabi kung nagtitiwala o hindi nagtitiwala. So, ito maaaring iambing yung trust rating ng mga matataas na opisyal. Yung sa approval, hindi. Kasi magkakaiba ang kanila tungkulin, ibang tungkulin ng Presidente ng Senado at ang tagapagsalita ng mababang kapulungan. Ayan, mas naiintindihan na natin ngayon ang kahulugan nitong approval at trust ratings. Sir, dito nga po sa latest survey ng Pulse Asia, bumaba ang approval maging ang trust ratings ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa mga areas po ito and medyo drastic po ba yung pagbaba ng ratings ng dalawang mataas na opisyales ng bansa? Sa pangabuhan, DJ Chacha, yung bumaba ang rating ay si Vice Presidente Sara Duterte, ang Presidente ng Senado, Chis Escudero, at ang tagapagsalita ng kapulungan ng mga kinatawan, si House Speaker Romualdez. So, yun, bumaba sila. 10 points ang binababa ni Sara Duterte, 7 kay Chis, at minus 7 points kay Martin Romualdez. Yung kay Pangulong Marcos, hindi naman bumaba sa pangkalatan sa buong bansa kasi 2 puntos lang within the margin of error. Pero malaking binaba ay dun sa Mindanao kung saan halos isa na lang sa 10 ang nagsasabing sila yung nag-aaproba sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo ng kanyang, sa pagganap ng kanyang tungkulin. No? So, parang hindi na walang malinaw na hindi nasisiyahan yung karamihan sa Mindanao sa Pangulo. Sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo. Kasi 55% ang disapproving of his performance as president among the people of Mindanao. Kung sa Mindanao bumaba ang ratings ng Pangulong Marcos, saang area naman po siya tumaas? Walang area tumaas. Kaya halos na natili lang. Tumaas ng kaunti lang yung balance of Luzon pero within the margin of error yun eh. So hindi natin pwede sabihin na malaki ang itinaas. So dito po sa puntos lang. Sir Ronald, dito sa Maynila, sa NCR, ang ratings niya, kumbaga, remain pa rin kung paano yung before. Walang paggalaw. Walang paggalaw. Majority, yung kanyang approval. Silang dalawa ni Senate President Chis Escudero ang majority approval sa Mindanao. Majority approval, majority approval pareho sila ni Senator Chis na bumaba sa Mindanao? Si Senator Chis hindi gaano bumaba siya sa Mindanao, no? Yung approval niya bumaba ng 15 points sa Mindanao. So mas malaki kaysa sa pagbaba ng approval ni
Bongbong Marcos. Ganun din yung sa kanyang pagtitiwala bumabalik sa Mindanao. Siguro. So mukhang may withdrawal ng support yung mga taga Mindanao sa Pangulo at Pangulo ng Senado sa tagapagsalita ng kapulungan ng mga kinataman. So, dyan sa Mindanao, bumaba si Pangulong Marcos, si Senate President Chisa Escudero, maging si House Speaker Martin Romualdez, pero dyan naman tumaas si Vice President Sara Duterte. Hindi rin. Hindi rin. Oo. Bumaba rin. Actually, ang kakaiba dito sa survey nito, kasi dati-dati, pag tinanong mo yung mga taga Mindanao, halos lahat sila, 90%, over 90% ang nagsasabing approving or for trusting Sara. of the Vice President. Bumaba ng 13 puntos yung kanyang approval sa mga taga Mindanao at yung kanyang pagtitiwala bumaba rin ng 9 puntos sa mga taga Mindanao. So, ibig sabihin, may bahagi naman, dati nagsusuporta sa kanya sa Mindanao na lumipat na doon sa sinasabi natin undecided. Hindi masabi kung sila yung nagtitiwala o aprobado sa pagganap ng kanyang tungkulin. Nakakaiba, no? Kasi ano yan nandiyan ang supporter si VP Sara sa area na yan. Oo, tsaka babalikan natin yung kanyang ama, yung nakalaang Pangulo, hindi bumitaw yung mga taga Mindanao pag tinatanong sa kanyang pagtitiwala at pag-aaproba sa kanyang pagganap ng tungkulin. So, paano i-explain yung mga balita na majority ng approval rating na 80% ni VP Sara ay nasa Mindanao? It doesn't mean na tumaas siya. Hindi. Actually, ang approval rating ni Bibi Sara, ang pinamalaking pagbabago ng matataas na opisyal. 10 puntos ang binaba. Hindi na majority ang approval niya. Noong nakalaang namin survey, 60%. Ngayon ay kalahati na lang. Ang kanyang pagtitiwala, bumaba na mas malaking level. No? 12 points ang binababa from 61 to 49. So, hindi na rin majority. At umakyat yung kanyang distrust at disapproval, no? Ng 10, higit sa 10 puntos yung sa disapproval. Oo. Kamusta po yung approval and trust ratings naman ni VP Sara dito sa Metro Manila, sa NCR? Pinamababa ang NCR kahit noong September, isa lang sa 3 ang nag-a-approve sa kanyang performance ng kanyang duties as Vice President. 1 out of 4 would be disapproving. O 28% yung sa aming data. So sa pagtitiwala, ganoon rin. Isa sa 3 lang nagtitiwala sa kanya sa NCR. At lumaki yung distrust sa NCR. Halos 4 sa 10 na ngayon. Sa 4 sa 10, 43%. Ang hindi nagtitiwala kay Vice Presidente Sara. So among all the officials, ang pinakamalaki po ang pagbaba yung kay VP Sara dahil nga may kinalaman sa impeachment itong laman ng survey. May kinalaman sa impeachment, may kinalaman siguro sa palitan ng payag sa pagitan niya at yung kanyang mga binitawang salita. Kasi netong nakaraang 3 buwan, hindi ko na maalala, DJ Chacha po ilang beses siya nagkaroon ng tinatawag na press con. Kung saan nagbitaw po siya ng maanghang na salita. Whether this is face-to-face or virtual, yun nga, yung gravity ng kanyang mga pinitawang salita, yung bigat sa mga yun, anghang, maaaring naka-apekto sa opinion. But then again, hindi lang si VP Sara, lahat ng mga pinakamatataas sa opisyalis natin dito sa bansa, bumaba nga po yung trust and approval ratings. Yun nga lang, yun sa kanya yung may pinakamalaki. Siguro dito, kung ikukumpara natin sa mga nakaraang administrasyon, ngayon lang natin makikita na sa apat sa pinamataas sa opisyal ng ating bansa, isa lang ang may majority approval and trust. Which is the President? Which is the Senate President. Senate President. Oo. Pero again, kahit na mataas yung approval ni Senator Cheese, bumaba pa rin siya. Bumaba pa rin. Kasi dati-dati, kung maalala ko, yung Panguling Noynoy at Pangulong Duterte, hindi ganun kabilis ang pagbagsak ng kanilang approval and trust. Ng mga matataas sa opisyalis. Ng mga matataas sa opisyal na bababa sa mayorya. Ngayon, ang tanong dyan ay bakit mas mababa sa mayorya
ang nagtitiwala taga-aproba sa tatlo sa pinamataas na opisyal ng ating bansa. Oo. Kaya may kinalaman ba ito sa kalagayan ng politika at pamamahala sa ating bansa? Oo nga, no? Yan. Kasi tama yung sinabi nyo. So, first time po ito sa survey na 4 sila, na sabay-sabay yung pagbaba. Kahit pa iba-iba sila ng stand ngayon on different issues. Kasi alam naman natin, nawatak na nga yung unity. Pero pare-pareho silang bumaba. Pare-pareho mababa sa Oo. majority. Oo. Maliban na lang sa isa at 3 sa 4 ang bumaba ang kanilang approval at trust. Ito ba'y nahulugan na hindi na nasisiyahan ang publiko sa naman nangyayari sa politika at pamamahala sa ating bansa. Kasi kakaiba ito kung ikukumpara natin doon sa panahon ni Previous administration. Yumaong Noynoy Aquino, Opo. si Rodrigo Duterte. Hindi natin makukumpara doon kay GMA kasi medyo mas mababa noon. Oo. Tsaka hindi nun, ang pero, Pangulong Duterte, even nung patapos na yung termino, mataas pa rin, no? Ang approval at trust mataas pa rating. rin. So, Even si Noynoy had majority approval and trust, I think, when he ended his term. So, ito ba'y nahulugan na ang tingin ng mamamayan ay may pagulo, hindi nasa taayos, hindi natututukan ng. At nakikita na natin yun doon sa survey, no, na 8 sa 10 nagsasabing hindi namin nagugustuhan ang ginagawa sa pagtugon sa pangunahing usapin na mataas na presyo ng mga bilihin. oo. So, kasama din po dyan sa rating sa ginawa ng Pulse Asia, yung pinakagusto sana ulit na tugunan ng mga Pilipino? Inflation pa rin, kagaya po ng dati? Inflation pa rin. Significant majority say mataas na presyo ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Inflation 74%. Material conditions yung kita ng mga magagawa, bayad sa mga magagawa. Wages, oo. Yung kahirapan, tapos yung trabaho, at paglaban sa katiwalian. Yun yung unang 5. At pagtingnan natin, dun sa 5 na yan, mas mataas yung disapproval kaysa sa approval. Dun sa 5 pangunahing usapin. So, Lalo na sa mataas na presyo ng mga bilihin. So itong bangayan ng ating mga highest officials, kaliwat kanan ng tirada nila sa bawat isa, hindi nakatulong dito sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Yes, kasi makikita na if you rate when we ask them to rate the national administration, parang mas marami yung hindi nasisiyahan kaysa sa nasiyahan sa pagtugon doon sa mga pangunahing usapin na yun. Kasi nga, maaaring paningin ng publiko, natatanggal yung kanilang atensyon sa pagtugon sa mga usapin na ito dahil sa banggaan at higwaan sa pagitan nila. Oo. So, tignan natin kung magbabagong galaw, nitong mga highest officials natin after the recent survey ng Pulse Asia. Kailan po yung susunod na survey? Kailan din po ito ilalabas? Yung ulat ng bayan ay quarterly, so maaaring Marso. Pero dahil election na sa susunod na taon, as we have done in the past 25 years, every month meron kaming pre-election survey. Oo. Hindi ko natatanong, sir, yung senatorial lineup natin, kasi posible pa yan, malaki pa yung chance na magbago yan dahil matagal pa naman yung eleksyon. Well, normally nagbabago siya. Hopefully magbago siya. Patay dun sa tatalakay dun nung interview. Maalala yung mga dapat maalala. Ayun na, sabi ni Sir Ronald, narinig nyo, hopefully magbago siya. Parang hindi po kayo happy dito sa mga sa lineup na meron. Hopefully magbago siya. Okay. Oo. Yun ang decision ng mamayan. Hindi natin pwedeng palitan ng kanilang decision at ipalit ang ating sarili opinion. Oo. And yung margin of error nga nito mga survey na ginagawa ng Pulse Asia para na sa kapakanan ng mga nakatutok sa atin ngayon? 2% na lang yan, no? Ang margin of error nito buong bansa at 4% sa iba't ibang area ng ating Metro Manila para sa Luzon. Ito pong latest senatorial survey, hindi po ito commissioned, Sir Ronald. None of the results that we release are ulat ng bayan lahat yan. So, para lang malinaw sa mga kapatid natin kasi alam nyo na may mga nagko-comment dito. DJ Cha, itanong mo sino nagbayad nung recent senatorial survey. Hindi po ito commissioned, mga kapatid, para lang po sa paglilinaw, para mas alam nyo din po. Sir Ronald, yes po, you wanna say something pa? And kahit na commission, as long as it is done properly, it doesn't necessarily mean that, for example, when we do commission surveys, the results are not really based on what the client would want. It's based on what we gathered.
Yes, whether paid or not on the Pulse Whether Asia side. whether paid or not, Correct. Oo. Obligasyon namin sabihin kung Sabihin ano ng lumabas totoo. sa survey, kahit na ikahagalit ng commission yan, kahit na ikahagalit ng commission. No, sometimes they want to hear it para alam din nila kung ano yung dapat nilang i-address na issue, kung saan sila weak, kung ano yung strong points naman itong mga kandidatong ito. Pero Sir Ronald, siguradong hindi pa itong huling ugnayan natin, lalo't mainit yung mangyayaring election next year. Kakausapin pa rin po namin kayo for sure next year po. Malamang yan sa susunod na taon na nga. Kaya babati na po ako agad sa inyo ngayon ng Merry Christmas and Happy New Year. And thank you for being on the show. Yeah, Merry Christmas and hopefully the New Year will be really good for many Filipinos. Yes, for all of us. Maraming salamat. Yan nga pong presidente, mga kapatid ng Pulse Asia, Sir Ronald Holmes. So, Mr. Chair, since nagbigay po ng copy yata ng pahayag yung mga dalawang pamilya po na narito, si Rosenda Lemita at si Lizelle Asuncion, ang asawa po ni Manny Asuncion at ang nanay ni Chay Asuncion, Lemita. Sila po yung mga biktima ng Bloody Sunday. Mr. Chair, siguro dahil meron namang copy yung mga colleagues natin, baka pwedeng direct questions na lang. I will direct my questions to the family, kay Nanay Enda. Tapos siguro magtanong na rin ako ng ilan sa ating mga resource speakers, Mr. Chair. Nanay Enda, okay lang po ba? Magandang gabi na po sa inyo, Nanay Enda. Maaari po ba ninyong sabihin ang inyong buong pangalan tapos tirahan dito po sa Quadcom? Magandang araw po sa lahat. At lubos po kaming nagpapasalamat sa House of Representatives na kami po ay binigyan ng pagkakataon na matugunan ang aming hinaing upang mabigyan ng katarungan ang pagpatay sa aking mga anak. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Rosenda Limeta, taga-Barangay Kalayo, Nasugbu, Batangas. Ina ni Chay Ibanghilista at biyanan ni Ariel Ibanghilista. Silang mag-asawa ay biktima ng Badugong Raid noong 7 ng Marso 2021 na mas kilala bilang Bloody Sunday Massacre o Coplan Asbal. Ang anokon si Chay ay miyembro ng ugnayan ng mamamayan laban sa pangwasak ng kalupaan at kalikasan ng Hacienda Look o Umalpasaka. Habang ang asawa niya ay mangingisda sa Kalayo, Nasugbu, Batangas. Sila ay mga kilalang organisador na inalay ang kanilang buong panahon para pagsilbihan ang masang api lalo sa Hacienda Look. Ang mga mamayan po ng Hacienda Look ay mayabong na ang kasaysayan ng pakikibaka upang itaguyod ang kanilang mga karapatan sa lupa laban sa mga serye ng mga land grabber na nagdulot ng malalang dilubyo sa komunidad. Malaki po ang naging papel ni Chay at Ariel para tulungan ang buong komunidad sa pagharap ng dilubyo na ito. Si Chay at si Ariel ay mga organisador ng Umalpasaka upang ipaglaban ang karapatan ng mga mangingisda sa kanilang kahanapbuhay at mga magsasaka sa lupa. Nanguna sila sa iba't ibang pagkilos tulad ng mga barikada, protest rally, at dialogue sa mga ahensya ng gobyerno. Sa kabila ng mga hirap at banta sa kanilang seguridad, patuloy nilang isinulong ang kanilang layunin. Noong Marso 7, 2021, mahigit kumulang sa 5:00 ng umaga, pumasok ang hindi bababa sa 5 pulis at militar sa bahay nila kung saan kasama nila ang 9 na tanggulang na anak nila. Nagising ang pamilya, pinadapa si Ariel at nilagyan ng posas. Pagkatapos kinaladkad ng mga pulis at militar
si Ariel papunta sa kabilang bahay na nakita ng aking anak at kapatid ni Chay. Naiulat din ng mga kapitbahay na marami ang nakabantay na PNP at AFP sa compound ni na Chay at Ariel. At hindi pilit na hindi pinapalabas ang mga residente sa kanilang mga bahay. Lumabas si Chay, humihingi ng saklolo habang sumisigaw ng tulong mga may sundalo. Pagkatapos nito ay kinalat ka din si Chay papunta sa bahay kung nasaan si Ariel. Pagdating ni Chay sa bahay, nakarinig ng halos 10 gunshots ang mga kapitbahay. Nakita ng aking apo, kanilang 10 taong gulang na anak, na pinatayo sa pader ang kanyang magulang at kinuhanan ng picture, binaril at dugoan sa kabilang bahay. Alas 6 ng umaga, noong dumating ang search warrant, kasama ang pagdating ng Soko at iba pang pulis. Sobrang sakit at bigat para sa aking pamilya na mula pa lamang sa Siyandolook, bat-bat na kami ng mga harassment. Ang anak kong si Eliza Dimeta ay inaresto noong 2014 at sinampahan ng gawang-gawang kaso ng anti-terror law. Hanggang ngayon hinahabulan pa rin siya ng gawang-gawang kaso ng terrorism financing at itong ang kay Chay po ang pinakamabigat na siya ay patayin kasama ang kanyang asawa na si Ariel. Kaya kami po ay humihingi dito sa Quadcom na baka po sila ang makakatulong sa amin na magkaroon ng hustisya ang pagpatay sa aking mga anak na ipinagkait ng Department of Justice. Sa kabila ng kami po ay may supporting documents na sa investigasyon na ginawa ng NBI at CHR na nilabag ang karapatang mabuhay sila. Kaya sa araw na ito, pwede po bang ipakita ko sa inyo ang picture ng mga anak ko, Mr. Chair? Kaya sa araw na ito at sa bawat araw na darating, hindi kami titigil sa panawagan ng hustisya para sa aking mga anak na si Chay at Ariel. At para sa lahat ng biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng administrasyong Rodrigo Duterte. Hanggat may nananawagan, hanggat may lumalaban, hindi kailan magtatagumpay ang panunupil at pagkitil ng buhay. Maraming salamat po at sana po makamit po namin ang tamang hustisya para po sa mga anak namin at para na rin po sa mga iba pang biktima ng extrajudicial killing. Maraming salamat. Salamat po. Thank you, Mr. Chair. Please proceed, Congresswoman Bro. Yes, Mr. Chair. Tatanungin ko lang si Nanay Enda ng ilang mga katanungan, Mr. Chair. Nanay Enda, kamusta po si Raymark ngayon? Yung mga anak, di ba, yung isang anak, no, na kamusta siya kasi siya ang nakakita ng pangyayari. Ngayon po, nasa trauma pa rin po ang bata na kapag po pinag-uusapan ang kanyang magulang, nadagalit po siya kay Presidente Rodrigo Duterte dahil yung po raw ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang. Kasi dumulog po kayo dito sa Quadcom, di ba? Ibig sabihin, ano po yung nangyari? Kung nagkaroon ng kaso, saan nyo ito dinulog, saan-saan kayo nagpunta para dito sa paghahanap ng hustisya sa inyong anak? File po kami ng kaso sa Department of Justice at sa DOJ po. At naka-enclose po doon ang investigasyon ng National Bureau of Investigation, DID, at ang investigasyon po din ng Commission on Human Rights. Ano pong nangyari dun sa kaso na dinulog ninyo?
naman palad po na-dismiss po yung kaso. So, bakit po kayo ngayon nandito sa Quadcom? Kami po ay humihingi dito sa Quadcom na baka po sila ang makakatulong sa amin na magkaroon ng hustisya ang pagpatay sa aking mga anak na ipinagpit po ng Department of Justice. Thank you, Nanay Enda. Nanay Enda, siguro yung next question ko dun siguro sa legal counsel, no, ng mga biktima ng EJK, whether drug-related or activist-related. Familiar po dito si Attorney Chrissy Conti. Attorney Chrissy, baka pwedeng, ano yung masasabi ninyo dito sa mga modus operandi? Gusto ko kasing malaman ano yung connection ng parang war on drugs ito, pero war on dissent din, diba? Ganyan yung itsura, Mr. Chair. So, what can you say about the modus operandi of this EJ case committed by state forces? And I believe yun din yung problema ng kay Mr. Britannico, no? Na state forces and parang may impunity na nangyari habang sila ay nasa posisyon, Mr. Chair. So I would like to ask the opinion of Attorney Cristina Conti. Yes, thank you, Mr. Chair. As I shared in one of the previous sessions of the Quadcom, there are generally 3 steps in this campaign. First, vilification. You identify an enemy. In the case of drugs, they would say that these people are connected to the drug trade. In the case of activists, they would say that these are communists and therefore terrorists, criminals. After that, the operation would be conducted by possibly police officers or agents of state agents. The circumstances are similar, actually, in both drug-related killings and in activist killings. Nanlaban is a common narrative where planting of evidence or of drugs is common. Second, the killings would be conducted under the cloak of night, under the cloak of darkness, and they would ensure that there are no witnesses to the killings. However, openly it would be as brazen as possible, meaning there would be others surrounding the location, but separated from the incident, or ilalayo po ng konti yung posibleng maging witness, pero malapit pa rin para ikakatakot ng lahat. At pangatlo, the third step would be absolution. Either poor or no investigation at all into the killings. And in both cases of the Britannico murder and in the case of the Bloody Sunday murders, that's obvious. The cases are stalled. And in the case of Britannico, even if there are charges already pending, hindi nga po nila mahuli yung may kasalanan. Lalo na po dito, yung police, active duty pa. Thank you, Attorney. Attorney, para kasing series of operations conducted, tas mass application, issuance of search warrants. Itong Bloody Sunday, prior to the operations, 42 out of 63 search warrant applications in Manila RTC were granted. Ito po yung kanina na introduction ko ng speech, kaugnay dito sa Bloody Sunday. Tapos, meanwhile, 4 out of 9 search warrant applications were also granted in our Antipolo RTC. How is this possible? What is the process involved para kasing mass manufacturing of search warrants, Seemingly, merong search warrant factory, Mr. Chair. So, yun po yung tanong ko. Siguro, baka pwede rin tayong magtanong kay sa legal counsel ng NUPL, si Attorney Julian Oliva. Yes, Madam Chair. Actually, merong circular yung Supreme Court allowing the executive judges ng Quezon City and Manila to approve or issue search warrants applicable in the whole country, Ibig sabihin, kahit sa Mindanao i-apply, i-execute yung search warrant, pwede niyang i-apply yan sa executive judges ng Quezon City, RTC, at o kaya ng Manila RTC. Ito ngayon ginamit. Nung nauso kasi, ang paborito nilang applyan ng
search warrant dati ay yung executive judge ng Quezon City. Nung marami ng mga search warrant na in-issue nung executive judge ng Quezon City, bali at saka nabaliktad dyan o in-invalidate yan ng mga korte, ang ginawa nilang sampahan ng search warrant ay yung executive judge ng Manila. Kaya doon sinampa yung napakaraming search warrant, application for search warrant. Sinabi nga, mahigit napakaraming sinampa sa executive judge ng Manila. Ang ginawa ng executive judge ng Manila, dinistribute to sa mga vice executive judge. Ang nangyari, sa napakaraming application for search warrant na sinampa, halos ilan lang yung mga witnesses, no? Pare-pareho yung sinasabi. Kaya may mga search warrant na dinismiss at saka may mga search warrant na inapprove, no? At na-issue. Parang ganun yung ginagawa ng para maging legalize yung gagawin nilang operation. Nag-a-apply muna sa search warrant, kumukuha ng mga bayarang witnesses o mga nagbibigay ng mga perjured testimony para mag-apply ng search warrant. Bali, ganun yung nangyari doon sa mga operations ng police. Thank you, Lalo Chair. na sa Bloody Sunday. Mr. Thank Chair, you, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may add. Yes, Attorney Chrissy, like, Yes, Your Honor, as regards this policy, just in addition, Mr. Chair, I'd like to share that the issuance of a search warrant goes through the judge. Una po muna kukumbinsihin ng mga pulis yung judge mag-issue ng search warrant. At yung judge ay dapat aralin yung ebidensya na ipapakita sa kanya bago siya papayag o makukumbinsi mag-issue ng search warrant. Ito pong 2 stages na ito, nagkakaroon po ng anomalya as shared. We've had several cases where the warrants issued were eventually questioned and overturned. Meaning, sa sinasabi po ni Attorney Oliva na itong search warrant ang nagiging dahilan para pumasok ng bahay. If invalidated, the issuance of the search warrant, magiging fruit of the poisonous tree ang succeeding operation. Meaning, wala silang dahilan para pumasok at yung pagpatay ay clearly out of line, the implementation. Ang unang stage po niyan ay yung pagpapaniwala na merong ebidensya. At dyan laging sabit po ang pulis dahil nag-iimbento po sila ng mga kwento. Pangalawa, ang posible pong sumabit ay yung judge na hindi po nagtatanong ng tinatawag na searching or probing questions resulting in answers. Kaya dito naman po yung issue at concern namin kay Judge Villavert ng Quezon City. thank you. I remember, nakita ko po, Mr. Chair, before sa isang picture na nag-meeting si Debold Sinas at saka si Cecilia Villavert, Quezon City Executive Judge, just before this happened, nung itong mga sunod-sunod na pagpatay din, Mr. Chair. I don't know kung ano yung kanilang pinag-usapan, but then I've seen a picture of them together talking. Anyway, all of this transpired under the term of then PNP Chief Debold Sinas at yung former head of PNP CIDG Regional Field Unit in Region 4A, si Lito Patay. Familiar names, familiar faces, Mr. Chair. Kasi kung ano yung sa EJK, yun din yung sa war on drugs, ito rin yung sa war on dissent. So, what was their role in the mass application and approval of the search warrants that were used for conducting these bloody operations? So, tingin ko kailangan talaga natin, Mr. Chair, at the proper time ipatawag ang mga involved dito. And even siguro yung kakayanin natin na usapin dito sa issue ng mga search warrants by executive judges. Ano, Mr. Chair? But anyway, Mr. Chair, yung mismong tagapagpatupad ng war on drugs bilang PNP chief. Tapos yung Davao Boys na pinadala noon sa batasan, maraming namatay sa war on drugs nung panahon na yon. Involved din talaga sa pagpatay sa mga aktivista sa Bloody Sunday Massacre, Mr. Chair.
Now, Mr. Chair, I would like to ask siguro si Dr. Fortun, kaugnay po sa case ni Chay, yung binabanggit po ng nanay ni Chay, si Nanay Enda, particular po sa kanilang, siguro yung records po ng findings. I believe kayo po yung tingin, no? Sa bangkay ng namatay sa Bloody Sunday. Tama po ba? Yes, Mr. Chair, I actually saw all 9. Plus one more victim. Actually, Mr. Dan Miguel, I would count him among these deaths because he was the one facilitating the autopsies and that he himself was ambushed within the same month. And so I have all the 10 cases, the record with me now. And if you would have a Yes, Mr. Chair. Papadescribe ko lang po sana, Doc, yung record ng findings on Chay and Ariel Evangelista. Particularly yung, kasi ang sinabi po sa PNP autopsy, they just said cause of death was gunshot wounds to the body. Ganun po kasimple ang sinabi. Ano pong masasabi ninyo doon sa ganong ang cause of death lang ay ganito? I found the spouses, Ariel Evangelista and Ana Maria, the bodies were examined, previously examined. I would not count that as an autopsy because in both of them, there was just an anterior midline incision. There was partial internal examination. Anyway, since I saw the bodies, typically they sustained gunshot wounds. The first thing I would do is ask for X-rays. So they underwent X-rays in PJH. So I have those. I was able to recover some bullets, which eventually I turned over to NBI because they asked for them. Both cases had multiple gunshot wounds. For Mr. Ariel Evangelista, I identified 2 in the chest. And then there were gunshot wounds to the right upper extremity, right arm. And this is what I was saying earlier about consistency with defense. Same with Ana Maria Evangelista. She sustained, I believe, at least 2 gunshot wounds to the chest, another one in the abdomen, and then also gunshot wounds to the upper extremities, which would again be consistent with defense type injuries. So in a nutshell, those are the summaries, but I have all the documentation, the pictures, the diagrams for all of these cases. Thank you, Mr. Chair. Doc, meron pa akong tanong. Pag sinabing COD, ano naman yung MOD? Doc, doon sa cause of death answers the question of why person died, and this would be the injuries. It's not just a matter of like what PNP typically does is they just zero in on cause of, and then if they say multiple gunshot wounds to the trunk, that's not what forensic pathology is all about. You go beyond that. Like for instance, of all the injuries, which is most fatal, can you say possible sequence? Can you, as I mentioned earlier, can you reconstruct how they were shot, and so on? What are the internal injuries? So you got shot in the chest. What did the bullets hit? When you say manner of death, this refers to how the person was killed. And the most common would be natural causes, which is due to disease. So whatever is not due to disease, like there's violence, this is unnatural. And in this case, I classify them as homicide because that is as far as we would go. You might say this is murder, but that is a legal term. But we do not use murder. In the death certificate, it's just homicide.
meaning death was due to the action or actions of another person or other. Thank you, Mr. Chair. Another question po doon sa binanggit nyo kanina yung gunshot, diba, na sa findings po sa gunshot residue sa GSR, kina Chai at Ariel. For the record, Mr. Chair, merong dalawang conflicting chemistry reports ayon sa AO35, SIT. Una, both hands ni Chai ang positive, tas negative for Ariel. Yung pangalawang chem report, baliktad, yung kamay ni Ariel, daw ni Ariel, ang positive at yung kay Chai ang negative. In your experience, Doc, no, what could have happened? Bakit may mga ganitong conflicting results? Since the supposed gunshot residues were done in the Philippines, I am guessing these are what you would call the paraffin tests, which is actually a very outdated test. Originally, it started in 1931. As early as the 1960s, the international community decided it does not distinguish a shooter from a non-shooter, and therefore it is junk. But still, the Philippines in the 21st century, our police still insist on the paraffin test. If they say this is positive or negative, one major drawback of this test is it is not even reproducible. You cannot even document the positivity or negativity because it's supposed to be a very subjective color change. So nobody else in the world with forensic science, updated forensic science, uses the paraffin test. Only in the Philippines. Thank you, Mr. Chair. So inconclusive ito. Definitely inconclusive. Kaya po ba nating malaman kung sino yung perpetrator sa isang killing? Tapos ano yung mga paraan para ma-determine yung identity of the perpetrator? Listening in on the painful Britannico case earlier and that of Mr. Mueller, I was thinking that, each shooting leaves a wealth of physical evidence. And, but unfortunately in the Philippines, that is not pursued. We do not have a real CSI. Every fired gun would leaves a lot of physical evidence. Like for instance, at the scene, if you have a semi-automatic pistol, the casing would be left there. And then the bullet would pass through objects, including the body, and it would leave a track or wounds in the body. If it stays in the body, does not exit, it has to be recovered. If it exits, it impacts another location. And you have to identify, recover it. If a body is hit and you're still alive when you're shot, not dead, then you have blood spatter, and that can also be analyzed. And then all those things, even tire track marks, fingerprints, and so on, there are ways to identify people, to connect shooting with a particular gun, with a particular shooting. But this is physical evidence. And again, in the Philippines, we hardly consider physical evidence, and that's why we have to resort to statements. And there are weaknesses in statements, but physical evidence is subjective. There's science in it. Yes, thank you, Mr. Chair. Siguro, Mr. Chair, ibigay ko na kay Kong Raul yung pag-question naman sa next witness na kasama natin dito, si Ms. Lizelle Asuncion. Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Brosas. Yes, you have 10 minutes, Congressman Raul Manuel. Thank you, Mr. Chair. Magandang gabi po sa lahat. Since meron din po tayong isa pang kamag-anak ng naging biktima din po ng Bloody Sunday Massacre, I will direct first my series of questions sa kanya. Mr. Chair, we have here si Ms. Lizelle Asuncion. Magandang gabi po. Yes po, magandang gabi po sa lahat. Ako po si Lizelle Asuncion, ang ulilang asawa ni Manuel Asuncion at 50 taong gulang. Mr. Chair, kayo po ang
muli po asawa ni Emmanuel o ni Manny Asuncion. Yes po, Mr. Chair. Mr. Chair, saan po kayo nakatira? Sa Rosario, Cavite po, Mr. Chair. Tama po ba na nangyari po ang pagpatay kay Manny Asuncion noong March 7, 2021? Yes po, Mr. Chair. Kayo po, Ma'am Lizelle, nasaan po kayo noong araw na iyon? Mr. Chair, nasa Workers Assistance Center po kami or WAC Satellite Office po na matatagpuan po sa Block 2, Lot 5, Lawrenceville Subdivision sa Dasmariñas, Cavite po. Bakit po kayo nasa lugar na iyon po ba ay bahay po ninyo? Doon po talaga kayo nakatira? Hindi po, Mr. Chair. So bakit po nandoon po kayo sa Workers Assistance Center? Doon po kami tumutuloy noon dahil nag-aayos po kami ng relief operations dahil panahon po yun ng pandemya. At naghahanda rin po kami noon para sa papalapit na International Working Women's Day sa March 8 po. Tama po ba na yung nangyari ay ito po March 7, madaling araw? Tama po ba? Yes po, Mr. Chair. Mr. Chair, maaari po bang ilahad mula po sa perspective ni Ma'am Lizelle, ano po ang nangyari noong madaling araw ng March 7, 2021? Yes po, Mr. Chair. Nakaupo po kami noon sa gilid ng higaan na yung foam. Nakalatag po siya sa sahig. Niyakap ako para protektahan ako at saka po pumasok ang mga kapulisan. Sumisigaw po sila na dapa-dapa. Nakita ko po na naka-uniforme po sila at may mga baril po sila. Naka-camouflage po. At may mga patches ng PNP Rizal at PNP Laguna po yung kanilang mga damit. Sila po ay naka-ski mask po. Pero saan po nilang binuksan yung gate at pinto ng office namin. Pagkatapos po, hinadyakan po nila yung pintuan namin sa second floor. Mr. Chair, bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong makumpirma mula kay Ms. Lizelle. Nabanggit po ninyo na may nakita kayong patch ng PNP Rizal at PNP Laguna doon po sa suot ng mga pulis na lumusob sa Workers Assistance Center. Tama Yes po ba yun? Yes po, Mr. Chair. Mr. Chair, sa pagkakaalala po ni Ma'am Lizelle, ilan po yung mga pumasok sa kwarto kung nasaan po kayo ni Manny Asuncion? Mr. Chair, 6 po sila at marami pa pong iba sa pasilyo. Lahat po sila ay nakasuot ng ski mask o bonnet, kaya po matalang po yung kit. Ibig sabihin po, Ma'am Lizelle, kung kakayanin po nating makapagpatuloy, nabanggit po ninyo merong 6 na pumasok. Ibig sabihin po, dahil may takip yung mga muka, Yes po, wala Mr. po ni isa na nakita po ninyo yung mga muka nila. Wala po. Pero sigurado po kayo doon sa nakita ninyong patch ng PNP sa kanilang mga suot. Yes po, Mr. Chair. Mr. Chair, liban sa nakita ninyo na merong patch ng PNP Rizal at PNP Laguna, meron pa po ba kayong ibang nakitang identifier o parang kakaiba sa kanilang mga suot? Yes po, Mr. Chair. Ano po iyon, Ma'am Lizelle? Halimbawa po sa kanila po bang, yung mga nameplate po ba nila? Kita po ba yung Hindi nameplate? po, Mr. Chair. Nakatakip po yung kanilang nameplate. May isa pong lalaki na galit po doon. Gusto na pong barilin si Manny. So Mr. Chair, lahat po sila, yung mga nameplate po nila, ay may takip po yun lahat. Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nakalagay na takip? Wala po yung nakaano po dito. Sa nameplate po nila. Mr. Chair, pagkatapos kayong padapain, ano pa yung ginawa ng mga pulis na pumasok sa kwarto?
habang po pinadadapa po kami, si Manny po ay nakita kong nakadapa po siya sa may hagdan, habang ako naman po ay kinaladkad ng 4 na pulis pababa sa kusina. Bago hinila pababa, nakita ko pong duguan na nakatutok ang baril sa likod niya. Habang kinakaladkad po ako at narinig ko po yung sigaw ni Manny. Mga tao rin po kami. Mr. Chair, sa usapin naman po ng search warrant, nagtanong din po ba kayo o si Manny Asuncion kung merong search warrant na dala o pinakita yung mga pulis? Opo. Tapos yun, meron po ba silang nilabas o pinakita ang search warrant? Wala po, Mr. Chair. Mr. Chair, pagkatapos ng mga nangyari so far na pinadapa tapos kinaladkad din si Manny Asuncion, saan po kayo nun dinala ng pulis? Inilabas po nila ako sa bahay. Nakarinig na po ako ng putok mula sa itaas kung saan naiwan po si Manny, Mr. Chair. Napapikit na lang po ako sa sarili ko at sinasabi ko pong pinatay na po nila ang aking asawa. Paano po ninyo nasabi na nung narinig po ninyo yung mga putok ng baril ay yun po ninyo yun na yung signal na napatay na po si Manny Asuncion? Yes po, Mr. Chair, kasi po nakita ko mismo na walang kalaban-laban si Manny sa mga pulis. Kasi po, mataba po siya at hindi na ganong kaliksi. Hindi niya kayang lumaban o tumakas po. Naka-restrain po talaga si Manny at marami yung mga pulis na nakatutok ang baril sa kanya. Mr. Chair, tanong po natin kay Ms. Lizelle, nung panahon po ba na iyon, armado po ba si Manny Asuncion? Hindi po, Mr. Chair. Mr. Chair, meron po bang pinagmamay-ari ang armas si Manny Asuncion? Wala po, Mr. Chair. Sa buong pagkakakilala po ninyo, ay meron po bang pagkakataon na nagmay-ari po ng baril o kahit anong armas si Manny Asuncion? Wala po, Mr. Chair. Halos hindi na po kami makabili ng bigas o mga kailanganin po namin. Kaya po hindi po ganung tipong bibili si Manny na may-ari ng baril. Mr. Chair, matanong na lang din po natin kay Ma'am Lizelle. Kayo po, Ma'am Lizelle, meron din po ba kayong pinagmamay-ari ang armas o baril? Wala po, Mr. Chair. Sa buong buhay po ninyo, may pagkakataon po ba na kayo din ay nagmay-ari ng armas? Wala po. Hindi po, Mr. Chair. Kailan na po yung parang, siguro kung may pagkakataon po na nakalapit po kayo sa kahit anong armas, may ganun po bang pagkakataon sa buhay ninyo? Mr. Chair, sa totoo lang po, nung unang dinumog kami ng mga pulis, first time ko po makakita ng mga baril na malapitan po. Mr. Chair, kung babalik po doon sa naging insidente, may nakita po ba kayong kakaiba sa mga pulis na involved din sa insidente? Yes po, Mr. Chair. Yun ka pong sinasabi nung una. May isang maliit na pulis, nagigil po na patayin si Manny. Sa kwarto pa lang po, halos kalapitin niya na yung gatilyo. Yung kamay, yung daliri na kasuot po sa trigin po. Baril po. Pasensya na po, Mr. Chair. Hanggang ngayon, sobrang trauma po ako pag nakakita po ng pulis. Sige, Mr. Chair, sa punto pong ito, naunawaan po natin ang nararamdaman po ni Ms. Lizelle Asuncion na hindi po natin ninanais na parang ma-relieve po sa kanya yung insidente. Kaya at this point, Mr. Chair, I would redirect my questions muna sa iba pa nating resource persons regarding the details habang bibigyan po natin ng time si Ms. Lizelle Asuncion po na po muna ma-regain po yung kanyang Sige, okay. composure. You have 3 more minutes, Thank you. Congressman Raul. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, dahil nandito po ang Human Rights Organization na Karapatan with Ms. Christina Palabay. Mr. Chair, gusto po nating malaman, ito pong nangyaring
pagpatay po kay Manny Asuncion, tsaka doon po sa couple na nabanggitin po kanina, meron din po bang iba pang mga instances na kung saan may mga operations na nasa ilalim ng command responsibility ni Debold Sinas tsaka ni Lito Patay na nagdulot din ng mga patayan sa ating mga kababayan? Magandang gabi po, Mr. Chair. Sa totoo lang po, una po naming narinig ang pangalan ni Colonel Lito Patay dito po sa Batasan. Dahil napakarami po kaming naiulat sa amin na mga pagpatay dito. Pangalawa, yung pangalan ni Colonel Patay and ni General Sinas nung nagkasama sila sa PRO 7, dun po, kumbaga tail end na lang yung Bloody Sunday Massacre. Dun po maraming naganap na pagpatay, lalo na po sa Negros. No? Dun po nilaunch yung Sauron 1. 6 na tao po ang pinatay, mga magsasaka. Doon po sa Negros, 31 ang arbitrarily arrested. No? Naganap po ang sumunod noong 2019, Oplan Sauron 2, 14 ang pinatay. On a single day po ito on a single day. So these are ang tawag po nila dito, Mr. Chair, yung Synchronized Enhanced Management Police Operations or SEMPO. Supposedly, it's anti-criminality, but it targeted also, and it had farm workers, farmer leaders, activists killed in the process. Sumunod na po yung pagpatay sa mga NDFP consultants. Magkasama na rin po si Colonel Patay, nasa dito lang po sa Metro Manila, nasa CIDG Region 4A, si Colonel Patay, habang si General Sinas, ang NCRPO Regional Director at PNP Chief, nung naganap yung pagpatay doon po sa dalawang elderly couple, doon po sa Rizal, na police operations din po. Sumunod naman po yung tumandok, no? Siyam, isang araw din po, siyam na tumandok leaders po doon po sa Iloilo, ang pinatay, 16 arbitrarily arrested. And then, the Bloody Sunday Massacre, 9 killed in one day, 5 to 7 people were arbitrarily arrested. Mr. Chair, anyone po from the National Union of People's Lawyers, nasili po ba natin yung details related dun sa search warrant na inisyo din sa ginawa kay Manny Asuncion, at ano po yung mga observations natin, kasi nga merong pattern na defective yung mga ginagamit na search warrant. Ganon din ba yung na-observe dun sa search warrant na ginamit sa case ni Manny Asuncion? Yung search warrant na binabanggit nila ng pulis, search warrant para dun sa residence ng mag-asawa ni Manny Asuncion at ni Lizelle na matatagpuan sa Rosario. Ngunit si Manny Asuncion ay pinatay sa Dasmariñas, Cavite, sa opisina ng WAC, no? Workers Assistance Center. Yung address ng search warrant na sinabi na pinakita ng pulis, ang address ay sa Rosario, Cavite, dun sa residence nila. Ngayon, para ma-justify yung pagpatay kay Manny Asuncion, pagkatapos ng search na ginawa nila dun sa bahay nila, pinalabas ng mga pulis sa unang press release nila na nagkaroon ng na nakatakas si Manny Asuncion mula dun sa residente niya, pumunta dun sa bahay, pumunta dun sa opisina ng WAC, at nagkaroon ng parang abulan. Kaya dun siya inabot. Pero sa totoo lang, yung mag-asawa ay natutulog dun sa Dasmariñas, Cavite nung pinasok yon. Tapos pagkatapos nung unang narrative na gano'n na nagkaroon ng habulan, nalaman ng pulis na meron rin palang search warrant na in-issue
para dun sa WAC office, saka lang nila sinabing may sinagawang search warrant sa nagresulta dun sa pagpatay kay Manny Asuncion. Bali, yun yung nakitang diferensya dun sa sa search warrant. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, dahil nandito din po ang representative from NBI, since sa pagkakaalam po natin ay na-i-refer din ang case na ito sa National Bureau of Investigation. Mari po bang maibahagi briefly dito sa Quadcom, ano po yung mga naging major findings or actions na ginawa ng NBI at that time related po dito? After that, Congressman Manuel, you still have 1 more minute. Thank you, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. So we conducted and concluded our investigation and we filed the appropriate cases with the 17 CIDG officers. Based on our investigation, there was conclusive evidence and probable cause to file charges against Mr. Chair. Salamat, Mr. Chair. So, huling tanong na lang, Mr. Chair, kay Ma'am Lizelle Asuncion. Maaari niyo po bang describe, kasi napakasayang po ng bawat buhay na napapatay sa ilalim ng extrajudicial killings, lalo pat nakita natin yung patterns, whether war on drugs man o war on dissent. Ano po ba yung mga ginagawa ni Manny Asuncion bago po siya napatay? Sige po, Mari po from karapatan, kung na part din po ng ating mga records, so far based sa profile ni Manny Asuncion, ano po ba yung kanyang mga activities or affiliations? Well, trade union leader po si Manny Asuncion, and tumutulong po siya sa buong Cavite. In fact, kilala po siya Justice Secretary Remulla, no, dahil galing po siya sa Cavite, kilala siyang leader manggagawa po doon sa pag-organisa po ng mga manggagawa sa Timog Katagalugan. Actually, Mr. Chair, ang kasong ito ay inimbestigahan din ng Commission on Human Rights, no, at meron din silang findings tungkol dito, lalo na sa deprivation of life ng mga victims ng Bloody Sunday, kabilang si Manny. At syempre, nadidismaya po kami dahil nga po dinismiss ng Department of Justice yung kasong ito despite recommendations from the NBI at despite the recommendations din po ng Commission on Human Rights. Mainam po kung nandito yung DOJ representative ay ma-inquire din po ito. With that, Mr. Chair, nagpapasalamat po tayo sa ating mga resource persons, kabilang na po si Ma'am Lizelle Asuncion. Nakita po natin mabigat na mapag-usapan yung ganito mga bagay, pero kinikilala po natin yung tapang at ang persistence po ng ating mga kamag-anak na patuloy pa ring exhaust yung iba't ibang pamamaraan para talaga ma-pursue yung justice para sa kanilang mga kamag-anak. Mr. Chair, nakita natin yung similar na modus operandi sa mga extrajudicial killings, mapa war on drugs man o mapa war on dissent, ang pag-profile ng mga biktima, yung pag-issue ng mga bogus na mga warrants, yung pagtatinim ng ebidensya, yung paggamit ng nanlaban na justification para sa ganito mga patayan, pati yung mga ineffective na mga ginawang investigasyon dati, Mr. Chair. Kawawa yung mga walang kalaban-laban na mga kababayan natin, wrongly accused, no, ng mga whether involvement sa drug trade o yung mga activists dito sa ating bansa na inalay yung kanilang buhay para magsilbi sa mga iba ring inaapi at pinagsasamantalahan. Kaya nararapat lamang, Mr. Chair, na ma-pursue talaga natin itong pagsuporta sa mga pamilya ng mga biktima at maging yung pag-prosecute sa mga principal ng
parehong war on drugs tsaka war on dissent na nagdulot ng mga extrajudicial killings. Kasama sina Beboldsinas, sina Lito Patay, sina incumbent Senator, former PNP Chief Bato de la Rosa, at mismo yung dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lamang, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you, Congressman Mr. Chair. Manuel. Yes, is this a manifestation, Yes, Congresswoman Mr. Rosa? Chair. Okay. Mr. Chair, actually, this will be a motion, Mr. Chair. Okay. No? Mr. Chair, kasi yung police operatives niyan, yung investigators, I have questions, Mr. Chair, dyan sa mga particular na yan mga operatives. Yung ranking of police officials involved, yung investigating documentation team involved, particular kay Manny Ascension, yung implementing team nito, yung Dasmariñas Cavite team, saka yung Rosario Cavite team na mga nandyan. We will siguro, Mr. Chair, yung list ay mahaba. We will give you yung list ng mga pwede nating i-invite, Mr. Chair. Okay. I would like to move, Mr. Chair, to make a motion that this police officials be invited, Mr. Chair. Siguro banggitin ko yung ilan sa mga kailangan. Kasi dito si PNP Chief Guillermo Alazar Bato and the Beboldsinas, of course. PB Gen Felipe Natividad, Ground Commander Supervisor. Colonel Lito Patay. Major Warren C. Delim. Lieutenant Colonel Jacinto R. Malinaw Jr., Lieutenant Colonel Armelina S. Manalo, Mr. Chair. Siguro yun. Tapos yung the rest of the names, i-submit na lang namin, Mr. Chair. Yes, kindly submit those names so that we will include them in the next Yes. in the next Quadcom hearing. So move, Mr. Chair. Thank you. There's a motion, as stated, to invite the following personalities, where in the list will be submitted to the committee secretariat, and the personalities to be invited in the next scheduled Quadcom hearings. Any second? Duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. So maraming salamat. At doon po sa mga namatayan, kami po'y nakikiramay sa inyong pamilya. The same line of question raised by the two gentlemen. Okay, Mr. please Chair. proceed. Mr. Britannico, can you please clarify? A certain Police Corporal Joseph Aldo Jovet made an admission. Saan po niya ginawa yung pag-amin na tinutukoy niyo? Una po niyang binahagi ang pag-amin po niya, Mr. Chair, Ma'am Chair, sa NBI-DID po. May we know who was the agent on case during that time? One of the agents, Mr. Chair, was Attorney Zulaika Coniales. Attorney Zulaika Coniales Po, among other Can you agents. please state the date when he did this admission? That must have been June 6 of 2020, Mr. Chair. Was that admission ever put into writing, Mr. Britannico? Hindi po, Mr. Chair. I wonder why. Yun rin po, Mr. Chair. Was the family present when that admission was given in front of the NBI agent? We were in the vicinity, Mr. Chair, but not on that same room, Mr. Chair. Was there no one who initiated to put this admission in writing during that time? At that time po, Mr. Chair, hindi po. All right. At that time, Mr. Chair. How about on the part of the NBI agent? Was it a custodial investigation, a question and answer that is happening where he did that admission? I wouldn't be familiar, Mr. Chair, on how they conducted the investigation, Mr. Chair. But
It was, I understand it was quite lengthy. It was at least a night of perhaps answering, engaging with him. Would you know if Corporal Jovet during that time was being assisted by his own lawyer? He had a lawyer, Mr. Chair. May we know the name of that lawyer? Attorney Gayos, Mr. Chair. Attorney Ragayos. Attorney Gayos, Mr. Gayos. Chair. Yes, we did provide him that lawyer. I wish to manifest, Mr. Chair, that if it was a custodial investigation that took place in the NBI, then I suppose that there is a record with the NBI where the admission was done by Corporal Jovet in the presence and while assisted by his own lawyer. And would you know also, if you are familiar, the Miranda doctrine was explained to him? I wouldn't know, Mr. Chair, of what took place when he was being asked about his knowledge of the case. The reason, Mr. Chair, why I am raising these questions, I do not understand kung bakit mayroong nagpo-confess na, umaamin na. Ano ba to? Pinalaya pa? Yes, Mr. Chair. Ultimately, a night after or the day after he was released, one of the reasons given was that it was in conflict of a theory. Arbitrary detention. It was in conflict with findings of their NBI's own investigation. How can it be in conflict if the person is actually admitting having killed not just one person, but actually, how many are they? 5. Yes, that is a mystery also to us, Mr. Chair. At that time, when Joven, just to explain a little background, Mr. Chair, on the circumstances, Joven surrendered after a case was filed against him. The case had information. This case is the case of your brother? Yes. When you said filed where? With the DOJ? With the DOJ, Mr. Chair. There was a witness that was identified, a certain taxi driver. Was it subsequent to or prior? The one you said he surrendered. Was it subsequent to or prior to the admission you were referring to earlier? It was a case. I'm sorry, if you could repeat that question, Alin Mr. po Chair. yung nauna? Yung sinasabi niyong admission before the NBI? Or yung surrender after the case was filed with the DOJ? Sumunod na lang po yung surrender after po nakapag-file ng kaso. I see. So, it appears that there were 2 opportunities already to take custody of the respondent at the very least. That's correct, Mr. Can I raise some question with the DOJ? May we know who was the handling prosecutor of this case? Mr. Chair, we will submit the name after the hearing, Your Honor. Can you please enlighten us, Fiscal, should I say? Yes, Mr. Chair. My admission, and correct me if I'm wrong, that amounts to extrajudicial confession already, because that happened during custodial investigation. And the respondent is being assisted by his own lawyer. What Yes, should be Mr. the process? Mr. Chair, if I am correct, what happened is that sometime May 2020, the police officer Joven voluntarily surrendered and admitted what he did. And around June of the same year, it is the time when the complaint was filed. The complaint was for the crime of murder and theft against the 2 police officers, Police Officer Villanueva. Wait. You were referring, sir, about which cases? The one filed in June. Britannico case, Mr. Chair. Britannico case. So, does this mean na nag-request ng preliminary investigation ng ating respondents? Mr. Chair, it is a regularly filed case by the NBI as well as the father of the
victim, attorney Salvador Británico and Karen Británico, the spouse of the victim, against 2 police officers, Police Officer Villanueva and Joven, and 2 John Does, for the crime of murder and theft. And because the theory is that they carried out the killing and that the taking of the cell phone was just to hide the crime that they committed, that's why the crime that was charged is murder, the theft was dismissed. Later on, 2 years after, they filed another complaint for robbery with homicide against, I think, 7 police officers. Sir, let's go back to the extrajudicial confession. Would you confirm that what happened at the NBI during that custodial investigation is already an extrajudicial confession? Yes, Mr. Chair. From the point of view of the DOJ, of the National Prosecution Service, of the prosecutor, ano po ba dapat ang gagawin nyo given the fact na merong valid extrajudicial confession? Based from the resolution, Mr. Chair, let's start from the date of the extrajudicial confession that the person is already at the office of the NBI. I wish to submit that with the valid extrajudicial confession, you will be able to establish outright the required amount of evidence that is probable cause. Am I correct? Yes, Mr. Chair. That's why the case was filed sometime October 2021 Wait for the a crime second. of murder. When did the admission at the NBI happen? According to Mr. Británico, it was June 6, 2020. Why did it have to take until October of 2020? Mr. Chair, the second case was filed sometime 2022. The case that they filed was originally against 4 respondents only, Mr. Chair. Please pardon me for interrupting. I wish to be enlightened. No? My extrajudicial confession. Yes, Mr. Executed June 6, 2020. The person of interest, if not the respondent, is already at the premises of the NBI. Mr. Chair, I think the NBI would be the best person to address that. Because what they filed is just against 4 respondents. And what the DOJ did was to file the case, the complaint that they filed. The DOJ would you filed. know, sir, the date when the NBI forwarded the case to DOJ? I think around June 2020. June 2020, Mr. Británico? Ma'am, just the sequence of events, Mr. Chair. The NBI first filed their case, which my father was also signatory. Doon lang po tayo sa first case, Yes, sir. yes. May 29 of 2020. So the very day when your brother was killed? May 29, 2020 po. So, 2020. yes, so about When did the incident happen? January 19, 2020. January 19. Opo. Correct. So na-file po yung case ng May 29, 2020. On June 5 po, Joven surrenders sa Iloilo. Tapos he was flown po to Manila, and on June 6, that was when po he was he was in NBI TAF. That's when he made the confession po to the NBI. All right. Balikan ko po si DOJ. This is actually an inquiry that I wish you will impart to all of us. From the point of view of the fiscal, mayroon kang valid extrajudicial confession. You will agree with me if I would say that that is enough to establish probable cause, right? Mr. Chair, yes, if that is the fact, Mr. Chair. Unfortunately, the extrajudicial confession was not signed, and based on the records, there was no allegation that the extrajudicial confession was made
with the assistance of a counsel for the respondent, the one making the admission. Do you confirm that Mr. Britannico, the extrajudicial confession was not signed? Hindi po pinirmahan, Madam Chair. But it was made po with the NBI with the presence of a lawyer. It was done in the presence of the lawyer but it was not signed. At the time po, kasi ang sinasabi po, ang sinabi po ni NBI po at the time, hindi nila tatanggapin po yung confession ni Joven. So he was told po na hindi ka namin tatanggapin na sabi. And that is the reason why Joven did not sign the extrajudicial confession. Ganun po ang nangyari. How about when Joven surrendered with the DOJ? Hindi po siya Was it nag-surrender. with the DOJ? Sa NBI po. Sa NBI po sa Iloilo ng June 5 po. Alright. Tapos, Was there ever a chance na ginawa ulit yung admission na yon during the second time that he appeared and surrendered with the NBI? Sa amin na lang po sa pamilya ng 2 beses po, on 2 separate instances on video po. But he did not also sign his affidavit, but he signed all documents po pertaining to his narration of events. Mr. Chair, I just want to manifest my frustration that the family had the chance already to secure a valid extrajudicial confession of guilt. However, I do understand what went wrong, why there was a delay in the filing, because lamentably speaking, Mr. Britannico, based on your narration, since it was not signed, that never ripened into a valid extrajudicial confession of guilt. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Jinky. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.